Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Inanyayahan ko ang bawat isa sa atin na makinig at magnilay sa mensahe ng Panginoon sa pamagitan ng The Solid Rock Morning Devotion. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, makikita natin ang tunay na katatagan at kay Hesukristo ang ating matibay na pundasyon. Halina't buksan natin ang ating mga puso at isipan at hayaan natin ang mensaheng ito ay magbigay sa atin ng pag-asa, lakas at panibagong pananampalataya. Makinig tayo at maranasan ang kapayapaang nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Panalangin para sa mga negosyante o mga businessman. Aming makapangyarihang Diyos, Ama na pinagmulan ng lahat ng biyaya at karunungan, kami po ay lumalapit sa iyong banal na presensya na may pagpapakumbaba at pasasalamat. Itinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga negosyante, mga taong nagsisikap, nangangarap at patuloy na lumalaban sa gitna ng hamon ng buhay. Ikaw po ang nagkakaloob ng lakas, ng talino at pagkakataon upang sila ay makapagsimula at magpatuloy sa kanilang mga negosyo. Panginoong Hesus, basbasan mo po ang kanilang mga gawain, naway maging maayos, tapat, at matagumpay ang bawat negosyo na kanilang pinagtatrabahuhan. Bigyan mo po sila ng karunungan sa tamang pagdedesisyon, lalo na sa panahon ng crisis at mga pagsubok sa pinansyal. Ingatan mo po sila sa laban ng pandaraya, pagkalugi at maling desisyon. Bigyan mo sila ng integridad, katapatan sa kanilang pakikitungo sa kanilang mga empleyado, sa kanilang mga kliyente, at sa kapwa negosyante. Naway ang kanilang negosyo ay hindi lamang para sa sariling pakinabang, kundi maging daan din ng pagpapala sa iba. Panginoon, bigyan mo rin po sila ng tiyaga at lakas ng loob sa gitna ng kabiguan. Sa mga panahong tila nahihirapan ang kanilang negosyo, ipaalala mo sa kanila na ikaw ang tunay na tagapagtaguyod at hindi sila nag-iisa. Pagpalain mo rin po ang kanilang mga pamilya, naway sa kanilang pagsusumikap, hindi nila makalimutan ang kanilang responsibilidad sa tahanan at manatiling matatag ang kanilang ugnayan bilang mag-anak. Panginoong Hesus, ituro mo sa kanila ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa kita, kundi sa kapayapaang nagmumula sa iyo. Naway ang kanilang tagumpay ay magbigay karangalan sa iyong pangalan at maging patutuo ng iyong kabutihan. Sa lahat ng kanilang mga plano, ilagay mo po ang iyong kalooban. Kung ano mo ang tama at makabubuti, yun ang manaig. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Amen. Ang ating pong pagbubulayan, mga kaibigan, mga kapatid, ay matatagpuan sa Proverbs, Kabanata 10, talatang 4. Ito ang sinasabi. Nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Magandang umaga ulit mga kaibigan, kapatid ko sa pananampalataya. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay na nakikinig sa umagang ito.
Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo sa inyong paghihirap sa pagdadala ng inyong sambahayanan. No? Again, happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay sa buong mundo. Okay. Ang talatang ating binasa ay isang malinaw na praktikal na karunungan mula sa salita ng Diyos na tumutukoy sa halaga ng kasipagan at sa bunga ng katamaran. Sa simpleng pangungusap, mga kaibigan, ipinapakita nito ang dalawang magkaibang direksyon ng buhay. Ang landas ng katamaran na humahantong sa kahirapan at ang landas ng kasipagan na humahantong sa pag-unlad at pagpapala. Ang katamaran at ang bunga nito ang sinasabi sa salita ng Diyos na ang tamad na kamay ay nagdadala ng karalitaan. Hindi lamang ito tumutukoy sa kawalan ng pera, kundi pati sa unti-unting pagkasira ng oportunidad, pangarap, at potensyal ng isang tao. Ang katamaran ay hindi lamang pisikal na hindi pagkilos, kundi maaari ring ito'y kawalan ng disiplina. No, kawalan ng disiplina. Pagpapaliban ng responsibilidad. Kawalan ng malasakit sa hinaharap. At pag-asa lamang sa iba sa halip na magsusumikap. Yun po yun, no? Yung pong umaasa lang ba sa mga ayuda mula sa gobyerno, no, na ang naghihirap din ang taong bayan, ang silang nagbabayad nito para sa kanila, no? Katulad ng libre sila sa kuryente, di ba? Pero sino ang nagbabayad? Ang mga tao na nagbabayad, di ba? Yun yung katamaran na umaasa lamang sa iba. Sa halip na magsusumikap, malalaki naman ang kanilang mga katawan. Binibigyan sila ng pagpapala ng Diyos na malalakas ang kanilang mga katawan. Di ba? Kapag ang tao ay nasasanay sa katamaran, mga kaibigan, unti-unti siyang nawawala ng direksyon sa buhay. Ang mga oportunidad na lumilipas, ang mga pangarap na ay natatabunan, at ang kakayahan ay hindi nagagamit, di ba? May kaya, malakas ang katawan, hindi ginagamit, di ba? So ang resulta ay kakulangan. Hindi lamang sa material na bagay, kundi pati sa karanasan at tagumpay sa buhay. Sa kabilang dako, mga kaibigan, sinasabi ng talata na ang masipag na kamay ay nagdadala ng kayamanan. Totoo po yun. Kapag ikaw ay masipag, ito po ay nagdadala ng kayamanan, mga pagpapala na nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang kasipagan ay hindi lamang tungkol sa pagtatrabaho ng mabigat, kundi tungkol sa pagiging tapat. No, tapat. Consistent and responsible sa anumang gawain. So, ang masipag na tao ay hindi natatakot sa pagod. Di ba? Hindi natatakot sa pagod. Hindi sumusuko sa mga pagsubok. Marunong magplano at magtiyaga. At may pananaw para sa hinaharap. So, ang kayamanan ay tinutukoy dito ay hindi lamang pera. Ito rin ay maaaring kaalaman at karunungan. Magandang reputasyon, matatag na relasyon at buhay na may direksyon at layunin. Ang Diyos, mga kaibigan, ay hindi nalulugod sa katamaran. Hindi nalulugod ang Diyos sa katamaran. Dahil siya mismo ay Diyos
ng kaayusan at layunin. Sa buong kasaysayan ng Biblia, mga kaibigan, makikita natin na ang mga taong ginamit ng Diyos ay mga taong may sipag, may pananampalataya at disiplina. Ang kasipagan ay hindi lamang prinsipyo sa buhay, mga kaibigan, kundi bahagi rin ng ating pananampalataya. Kapag tayo ay masipag, ipinapakita natin na tayo ay may pananagutan sa mga kaloob na ibinigay ng Diyos. Ang bawat talento, oras, at pagkakataon ay biyaya ng Diyos. Kapag ito ay ating pinabayaan dahil sa katamaran, para na rin nating sinasayang ang kanyang mga kaloob. Ngunit mga kaibigan, kapag ito ay ating pinagyayaman sa pamagitan ng pagsisikap, tayo ay nagiging mabuting katiwala ng kanyang mga biyaya. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kaibigan. Sa panahon ngayon, maraming tukso ang nag-uudyok sa katamaran. Madaling aliwan, procrastination, at kaginhawaan. Marami ang nais ng resulta, ngunit ayaw ng proseso. Ngunit ang Kawikaan 10:4, mga kaibigan, ay malinaw na ang tagumpay ay hindi nakukuha sa katamaran. Ito ay bunga ng araw-araw ng pagsisikap. Ito ang bunga ng pagtiyatsaga sa gitna ng hirap. Ito ay bunga ng pananampalatayang may gawa. So, mga kaibigan, ang Diyos ay nagbibigay ng pantay na pagkakataon sa lahat. Ngunit ang bunga ay kadalasang nakasalalay sa ating pagpili. Kung tayo ba ay magiging masipag o tamad. Ang kasipagan ay hindi agad nagbibigay ng resulta. Ngunit ito ay siguradong nagbubunga ng tamang panahon. Ang katamaran naman ay maaaring magbigay ng pansamantalang ginhawa, ngunit nagdadala ng pangmatagalang kakulangan. Kaya't ang paanyayaya ng Kawikaan 10:4, mga kaibigan, ay simple lamang, ngunit makapangyarihan. Piliin ang kasipagan, yakapin ang disiplina, at magtiwala sa Diyos habang ikaw ay nagsusumikap. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, turuan mo po kami na maging masipag at tapat sa lahat ng aming gawain. Alisin mo po ang katamaran sa aming mga puso at palitan ito ng sigasig at disiplina. Naway ang aming pagsisikap ay magbunga ng pagpapala at magbigay karangalan sa inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.